kayo ay nakatutok sa Halaman Kaalaman para sa masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Sir Francis. Ngayon po ay tutur tayo dito sa kanyang napakagandang Caberde Farm. Sir Francis, yes, sir. Napakagandang lettuce nito. Opo. Ilang araw na lang, harvest na, pera na yung naghihintay dito, Sir Francis. Ano pong pamamaraan po ng pagtatanim po ninyo ganitong style, Sir Francis? So tinatawag po natin siyang NFT system. NFT system. Pag ganyan pong NFT, yung tubig mo dumadaloy? Daloy-daloy lang po, ikot. Diretso po sa dulo, then balik po sa tangke. So babalik-balik siya. Yung pong nutrients nandun mo sa tubig. Nakahalo na po siya, sir, sa tubig. Okay, kapag ganyan, ito po, Sir Francis, pwede nang harvestin to, pero ilang araw na po ito, ilang linggo na po ito? So, sir, mga 28 days, sir. 28 days? Yes, sir. Aba, pwede nang harvest Sir Francis, ha? Kulang pa yan, sir. Kulang pa natin konti. Opo, para mas bulto po. Mas lumalaki po kasi ngayon ng lettuce dito. Yes, ang ganda ng kanilang itsura, Sir Francis, ha? Kapag ganitong puting-puti po, di ba, maganda po yung nutrients na kanilang nakukuha, no? Sir. Tapos, mga ilang puno kang meron dito, Sir Francis? Dito po sa nasa itong kapag nakapuno po ito? 300 po isang bed. Okay. Pero hindi po namin siya pinupuno. Oo. Bali ito po, total niya po is 600. Oo. Pag nilamnan po lahat ng butas. Yes. So, iniiwasan po namin sila ngayon na magkakadikit-dikit dahil para mas maganda pong bumulas. Tsaka iwasan po natin yung fungus. Ganun Mas pala yun. nakakahinga po sila, sir. Oo, kapag pala magsiksikan, yung fungus, very prone sila. Yes, sir. Okay, paano naman tinatanim itong lettuce na ganitong, anong variety nga pala ito, Sir Francis? Limambo, sir. Wow! Limambo. Parang lutong. Mga ilang, paano po ninyo pinupunla ito? True seeds? True seeds po siya. Alright. Bawat isang ganito, direct planting na po ba yan? Hindi, sir. Gumagamit kami, sir, ng seedling tray. Alright. Then, after 15 days, transfer po kami dito sa sa styro cup. Alright. Sa ganitong pamamaraan mo, Sir Francis, majority ba lettuce ang mga tanim mo? Or meron ka pa bang ibang tanim dyan? Meron pa po kami mga iba-ibang tanim. Meron po kaming kale? Herbs po ng parsley, celery, dill. Yes. Kaya lang, nakalbo na. Yung siguro? Basil. Basil. Opo. Sir Francis, napansin ko, itong dilaw na to, anong purpose mo dito sa halaman mo? Ano po yan? Sticky trap po. Insect trap. Kaya pa itong mga malilit na to, kung di mo to na-trap, opo, andito po yan. maninira. Yes, sir. Instead na, instead na insecticide or pesticide, gumagamit na lang po kami ng ganito. Yan! May mga, ito Sir Francis. Patunay po yan. Patunay, kita niyo po. Fruit fly ito, Sir Francis. Fruit fly. Di ba pag kumakagat yung sira na yung halaman natin, Okay, tingnan pa po natin mga ibang mga tanim mo rito. Ikot tayo. Gaganda, Talaga naman. Paano nyo po pala i-market itong... So usually, ang market po namin, sir, through social media. Okay, kapag malapit ng i-harvest, post lang po ng post, tapos message sa mga samgyupsal. Pag mga regular naman mga customer po, Sir Francis, magpapareserve na kagad. Yes, sir, nagpapareserve na po. Katulad po yung sa Kabsi Lettuce po ng Cabanatuan, Thorns, dito po sila Boss Samgyup, MS. Pag Samgyup, ito kasi madalas na ginagamit. Kasi nga po, malalapad siya. Malapad po yung dahon niya. Okay, tingnan natin. Crispy. Yes, tingnan pa natin. Iba pa mga tanim dito. Dito naman tayo sa taniman ng strawberry ni Sir Francis. Sir Francis, napakaganda nitong mga strawberry mo. Ano pong variety to? King Honey yan, sir. King Honey? Yes, sir. Paano po ito pinopropagate? So usually through runners. Runners! Okay. May mga runners po. Ano yan, ipapatong mo doon sa may lupa na? Opo, may mga ginagayak pong lupa, tapos lagyan lang po ng clip para kumapit yung ugat. Cuttings, pwede rin Cuttings din, sir, pwedeng cuttings. Ano po ito? Paano po ito mamunga? Seasonal po ba siya? Seasonal lang yan. Usually, sir, November hanggang February. Sir. Yes, pero kung magbunga naman, marami. Marami naman, sir. Yes. Ito sa right side ko, naku, napakaraming bunga. Anong variety ng ng kamatis? Cherry tomato yan, sir, Johnson. Yes. Yung maliliit pero magbunga, itik na itik. Kasalukuyan nag-flower, bunga na. Opo. Okay. Kasalukuyan po yan nagbana. Parang itong kamatis mo, direct sa lupa.
Conventional naman siya. Opo. Sa mga timba lang. Timba-timba lang po. Timba-timba, ano? Nakaano nga lang po, minamaximize lang po. Yes, meron kang conventional, nasa lupa, meron kang hydroponics. Opo. Kompleto ka. Yes, sir. Aquaponics na lang. Yan, di pa tayo dito. Ito, Sir Francis, ano to? Anong halaman ito? Yan po yung aming laurel. Laurel? Opo. Pampaswerte ito, Sir Francis, kapag sa mga nanonood po na sa amin, ano? Kapag po kayo kumuha kayo ng daon nito, di ba, pinagluluto natin, di ba, Sir Francis, ginagamit, ano? Adobo. Kapag adobo, di ba? Kumuha lang po kayo isang daon nito, ilagay nyo sa inyong wallet. Paano po pinapropagate ito? True seeds din po namin. Seeds! About yung cuttings nito, napapatubo? Sa ngayon, sir, hindi ko pa natatry. Hindi pa. Opo. Markot. Markot, hindi Markot, pa. hindi pa. Medyo ano pa ako niyan. Pwede rin to. Opo. Okay, lipat pa tayo dyan. Ito, sa lupa rin siya, Sir Francis, ano? Yes, sir, lupa rin po siya. Lumalaki ba ng mas malaki to? Meron, sir, meron tayong may napalaki na kami parang puno nakalagay sa paso. Talaga naman, oh. Tapos, continuous yan, oh. Yung Yes, daon, sir. napapakinabangan na Opo. kagad, ano? Pinatutuyo lang siya. Yes, sir, cut lang po ng cut para sisibol yung bagong sanga niya. Ayun! Okay, oh. Lipat tayo sa iba pong mga tanim. Lipat tayo dyan. Dito naman tayo, Sir Francis. Aba, nasa timba lang, Sir Francis. Anong alaman ito? Mint po, spearmint po. Spearmint! Naku, napakabango nito. Opo. Kapag kumuha ka sa kamay mo nito at nilapirot mo, diba? Sa tsaa. Oo. So, sa tsa mo ginagamit ito? Yes, sir. Ang bango! Grabe! Sa mga ladies drink. Paano po pinapropagate ito? Sa true seeds, sir. True seeds. Yes, sir. Seeds na lang. Ang dami, ano? Kahit may isang ganito ka lang all year round, meron ka ng supply, no? Opo. Ang nangyayari dyan sa cut lang kami ng cut, tas ano siya. Bilis siyang yumabong. Yayabong na siya. Okay, dito naman. Ito, nasa mga timba-timba rin. Mahilig sa mga timba-timba si Sir Francis. Ano naman to, Sir Francis? Rosemary po. Rosemary. Yan po yung mother tree, sir. Aba! Mukhang meron kang ituturo sa amin, Sir Francis, Opo, meron po tayong gagawin dyan. Okay nga, ano nga tuturo mo sa amin? Puntahan nga natin sa Rosemary product po yan. Yes, sir. Okay, tingnan natin na tuturo sa amin din Sir Francis. Sir Francis, ano ba ituturo mo sa amin? Sir, gagawa tayo ngayon ng coco oil. Coco oil. With Alright. rosemary. Okay, bago natin yung rosemary ba, bago lumaking ganito, kailan mo siya mapakinabangan kapag tinanim mo? Medyo matagal-tagal din sa Matagal kailangan. din. Medyo pala. Mga 2 months siguro. Pagugulangin din po. Pagugulangin siya. Okay? Paano paggagawa ng coco oil? So usually ginagawa lang po namin yan, sir. Yung kukuha lang kami ng yung sariwa po. Oo. Tapos kahit yung mismong pipigtal-pigtalin. Alright, ito, pipigtalin na natin. Gagawin na natin rosemary oil. Yes, sir. Okay, dapat meron tayong kalan. Alright. Tapos yung coco oil. Oo. So lalagay lang natin sa... Sige nga, tutulungan ko na si Sir Francis, para matuto tayo nito. Aba, actual demo. Nilalagyan na ba naman yan, di ba? Opo, pwede na rin po. So, lalagyan natin sa, aba, talaga simple-simple lang gawin ito. Simple lang, sir. Anong naman to? Anong beniefits nito? Saan ginagamit? Ito po, yung sa mga maninipis yung buhok. Aba! Pampakapal. Kapag medyo lagasin ang buhok mo. Yes, sir. Pag tumataas yung hairline, pwede natin siyang gamitin. Aba, talaga naman. Imamassage, kumbaga iminamassage lang natin, sir, sa anit natin. Oo. Aba, magandang to. Rosemary lang pala, hindi mo na kailangan gumastos kapag medyo napapanot ka. Okay. Paano malalaman ang luto na yan, Sir Francis? So yan lang naman po yung pagluluto niyan, as long as na uminit po yung langis. Oo. Pag kumulo. Kumulo. Alright. Tapos hindi naman po yung masyadong na lutong-luto na malulutong sobra yung Okay. Okay na po siya. So kailangan gagamitin mo coco oil. Opo. Hindi pwedeng ibang Coco oil, opo. Para mag-produce din ito ng magandang langis. Yes, sir. Itong ating Kumbaga, halaman. naghahalo po ang langis ng coco tsaka ng langis ng rosemary. Rosemary. Aba, marami palang gamit ng rosemary, Opo. Hindi lang sarap po din ito sa steak. sa steak, no? Steak, Oo. Ang pampalasa, no? Pampasustansya, okay? Umaandar ka lang natin, umaandarin ka lang. Oo nga, umaandar na. Sige, titingnan natin. Tsaka mabango po yung magiging. Mabango siya. Ito lang mismo kasing tao nito, napakabango, Yes, sir. no? Tsaka siguro kapag may mga sipon, ubo, tama-tama ito sa mga Opo. bata, no? Opo. Pinapahid sa dibdib, sa likod, no? Maluluwag ang phlegm, Opo. no? Napakarami mong gamit pala ng rosemary, Napakadaling itanim, malapit na maluto to, Sir Francis, Sir, Ayan. 2 minutes. Okay. Okay, ano pa bang ibang balak mong itanim ngayon dito sa farm natin, Sir Francis, habang nagluluto tayo?
Sa ngayon sir, magta-transfer na po tayo ng seedlings natin. Oo. Papunta naman po sa cup. Dahil parang yung isa sa mga challenge siguro, Sir Francis, sana habang nagluluto tayo, naging leggy yung natin Opo, dahil sa ulan. Sa ulan. Oo. Yan po ang nagiging challenge din dito sa pag-aalaga ng lettuce. Oo. Unang-una, pagka walang araw, si lettuce naghahanap ng liwanag, kaya sila tumatangkad. Nagiging leggy siya. Sinusundan niya lang po yung liwanag. Naging payat, no? Pero nakakabawi naman po, no? Babawi po yan Kapag kasi transplant na. Ayun, malapit na yan, Opo, malalanta Malapit na na siya. yan, no? Malalanta na. So malalam ng luto, malalanta na siya, no? Ang bango. Opo, Pupunta sa amin ng talaga. usok po, ang bango. Ayan, no? Mabilis lang pala. Opo. Okay. Tapos sasalain na lang ngayon yan. Sasalain na lang po. Sasalain Minsan na po ginagawa namin, kasama na rin yung rosemary na ilalagay dito sa garapon. Okay. Opo, may mga garapon pong ganito. So, para tumiim pa po yung mismong langis ng rosemary. Talaga naman, simpleng-simple lang, ano? Simple lang siya. Ayan, nalalanta na yung daon natin. Kayang-kaya ko nang gawin yan, Opo, Sir kahit Francis. po sino, pwede. Basta may tanim po tayong rosemary, walang problema. Yes! Naka talaga naman, para yung sa bungbunan natin, ano? Sir. Hindi ka... yan. Alright, konti na lang. Alright. Mukhang pwede na. Opo, Sir pwede Francis. na po yan, sir. Pwede na, patay na. Opo, papatayin na po Alright. natin. So, papalalamigin lang po natin yan. Tsaka na tayo magta-transfer naman dito sa ating Sa mga jar. garapon. Ano? Opo. Pwedeng pang personal use, pwede rin pang negosyo. Aba naman, kita nyo naman. Opo. Simpleng-simple lang po yan, ano? Sir Francis, Yes, sir. thank you po. Una sa Welcome po. panayam at Salamat din po. pagtanggap nyo ng mainit ng grupo ng Masaganang Buhay Yes, sir. at pagturpo dito sa inyong napakagandang garden. Maraming salamat din po sa inyo, sir. Napaunlakan niyo kami dito sa aming greenhouse. Si Sir Francis La Peña, owner ng Caverde Hydroponics Farm. Dito po yan sa Bungabon, Nueva Ecija. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Masaganang Buhay.